Noong umaga ng June 22, 2026, isang karaniwang araw ng klase ang biglang nauwi sa karahasan sa loob ng San Jose National High School sa Barangay 87, San Jose, Tacloban City. Bandang alas 9:20 ng umaga, yumanig ang paaralan sa sunod-sunod na putok ng baril at malinaw na ang mga yon ay nagmumula sa 2 tao. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 10 ang kabuoang bilang ng mga biktima. 3 sa mga ito ang nasawi, pawang mga menor de edad. 3 ang direktang tinamaan ng bala at nagtamo ng mga sugat. Samantala, 4 pang estudyante ang nasugatan habang nagkakagulo at nagtatakbuhan sa takot. May ilan umanong tumalon pa sa bakod upang makatakas sa kaguluhan. Ang mga sugatan ay dinala na agad sa pagamutan. Ilang video ng insidente ang inupload sa social media ng ilan sa mga naroon. Maririnig ang labis na takot at matinding nerbiyos sa tinig ng mga estudyante at guro. Mabilis namang nadakip ang isa sa mga shooters dahil sa mabilis na pagresponde ng mga pulis. Siya ay isang 15 anyos na grade 9 student sa paaralan na binigyan ng alias na Rod. Samantala, ang kanyang kasabwat na si alias Nash ay nakalabas ng school grounds sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod. Si Nash ay grade 9 student din sa paaralan at siya ay 14 anyos lamang. Ilang oras din siyang hinanap ng mga otoridad hanggang itinawag ng mga residente sa kalapit na lugar na nakita nila ang binatilyo roon. Di nagtagal ay nadakip na rin ang pangalawang shooter. Sa paunang investigasyon, lumalabas na ang motibo ng krimen ay matagal nang sama ng loob ng dalawa na may kaugnayan umano sa school bullying. Ayon sa mga saksi, habang naglalakad sa koridor ay nagpaputok na umano ang dalawa sa bintana. May unang naiulat din na tila may tinatarget talaga ang mga salarin, ngunit wala pang nailabas na update tungkol sa detalyeng yan. Masusiring tinitignan ng mga investigador ang anggulo na baka naimpluwensyahan ng dalawa ng violent extremist groups via social media. Kasunod ito ng kaso ng 7 menor de edad na nagplanong umatake rin sa isang eskwelahan sa Calabarzon noong Pebrero. Bukod dyan, nakaagaw pansin din ang larawan ni Nash nang siya ay mahuli. Ito ay nakasuot ng itim na t-shirt na may nakasulat na KMFDM. Actually, ang KMFDM ay isang industrial metal band na nagmula sa Germany at ang KMFDM ay initialism ng isang German phrase na may loose translation na no pity for the majority. Ang bandang ito ay paborito ng dalawa sa pinaka-infamous school shooters sa Amerika. Ang Columbine school shooters na sina Eric Harris at Dylan Klebold. May mga larawan at videos ang dalawang Amerikano kung saan nakasuot sila ng KMFDM t-shirts. Ilan sa mga sumunod pang school at mass shooters sa US ang nagpahayag ng paghanga nila kina Harris at Klebold. Dahil dito, may posibilidad na naging inspirasyon din ni Nash at Rod ang ilang American school shooters. Dagdag pa dyan, nakitaan rin ng ilang violent content sa social media ng dalawa, partikular na may mga hawak silang armas. Sa crime scene, nakarecover ang mga pulis ng nasa 40 basyon ng bala, isang indikasyon ng tindi ng pamamaril. Napag-alaman din na 2 baril ang ginamit sa insidente, isang 9mm Glock at isang caliber 38 armscore revolver. Nakapagpalit pa daw ng magazine ang 14 anyos na salarin kaya marami talaga ang naipaputok. Mas lalo pang naging kontrobersyal ang kaso nang matuklasan ng mga investigador na ang 9mm Glock ay rehistrado at naka-issue sa isang policewoman na naka-assign sa Police Regional Office 8. Ang nasabing pulis ay tiyahin umano ni Nash. Dahil dito,
Agad din siyang isinailalim sa investigasyon at kasalukuyang nasa kustodiya ng Regional Police Office. Samantala, ang caliber 38 revolver naman ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City. Inaalam pa ng mga investigador kung kanino mismo na issue ang baril at kung ano ang koneksyon niya sa dalawang binatilyo. Malaking tanong kung paano na ipasok ng dalawang mga armas. Malamang ay sa main entrance naman daw pumasok sina Rod at Nash at nalusutan nga nila ang di umano'y nag-iisang gwardya ng eskwelahan. Pero muli, ang impormasyong ito ay base pa lamang sa initial na investigasyon at sigurado akong marami pang lalabas na bagong detalye sa mga susunod na araw. Dahil sa insidenteng ito, nanawagan ng mga otoridad para sa agarang pagsusuri ng school security protocols sa lahat ng educational institution sa bansa. Kabilang sa mga tinitignang aspeto ang mas mahigpit na access control at entry procedures upang maiwasan ang pagpasok ng mga hindi otorisadong tao at mga ipinagbabawal na gamit sa loob ng paaralan. Kasama rin dito ang mas maigting na pagpapatupad ng anti-bullying policies. Hindi lamang bilang nakasulat na patakaran, kundi bilang aktibong sistema ng proteksyon para sa mga estudyante. Tinitignan din ang kasalukuyang koordinasyon ng mga paaralan sa local police units at barangay officials, pati na rin ang emergency response plans at kahandaan sa pagharap sa mga kritikal na insidente. Isa rin sa binibigyang diin ngayon ay ang student behavioral monitoring systems. Gayon din ang availability ng guidance counselors at mental health support sa loob ng mga paaralan. Isang malagim na trahedya talaga ang nangyaring ito. Mga batang pinatay ng mga kapwa nila bata sa loob ng isang lugar kung saan dapat ay ligtas sila. Nakakatakot dahil tila sunod-sunod ang mga tagpong tulad nito sa mga eskwelahan. Minsan tuloy, parang ayaw mo na lang manood ng balita at mapapatanong ka na lang kung ano na bang nangyayari sa bansa. Anyway, that is all for the short video. Gagawa po uli ako ng bagong video kapag may updates na sa kasong ito. Thanks for watching! Bye!